Yun, what's up mga boss? Good afternoon sa lahat. So one of my videos na kung pwede ako gumawa ng daily routine, especially yung pagpapasok. So ngayon, it's almost 2:30 na ng hapon. Pick up ko lang taga, hindi ko to regular duties. Kasi ang regular duties namin every 12 hours, 7 to 7 and then 7 to 7, gano'n, 7 to 7, 7 to 7. Then sometimes nag-offer sila ng 8 hours. Minsan nga pwede kayo 4 hours. So ngayon kumuha ko na wala kasi sa kanila, wala na kasi kailangan nila ng staff sa 3 to 11 since na off naman din ako ngayon. Kinuha ko na lang, grab ko na lang yung shift. So usually umalis ako sa bahay almost 30 minutes before ng time. Like ngayon 3 o'clock ako. Umalis ako dito ng almost 2:30, 2:35 kasi yung travel ko papuntang hospital is just like a 10 minutes. Malapit lang siya pero since na may mga traffic lights tayo madadaanan kaya medyo nagiging 10 minutes siya. Dito na tayo mga boss sa hospital. So dalawang ang parking lot dito ay tatlo, yung isa sa LLD medyo malayo na yun. Usually dalawa lang yung parking ko dito, yung sa back door yung dati and then dito sa harapan ng lobby. Sa harapan ng lobby kailangan pwede lang dito pag gabi or Saturday and Sunday. Monday to Friday na umaga hindi pwede kasi intended lang sa mga pasyente. So dito tayo, kailangan lang ng badge. May badge kami. Kasi free ang parking lot dito. Hindi ko alam sa ibang hospital may binabayaran sila. I don't know. Pero sa amin dito free. Basta lang Saturday, Sunday and then sa gabi kapag sa Monday to Friday pwede. Pag night duty ka pwede ka dito sa Pero pag Monday to Friday doon sa kabila pwede 24 hours. Libre doon. Kaya tara. Samahan niyo ako. Malamig pa dito mga boss. Almost 20 Fahrenheit. Kahit medyo mainit maaraw pero malamig pa rin dito kasi winter pa. Maaraw siya pero malamig yung simoy ng hangin. So dito na tayo mga boss. Meron ako sariling locker dito. And then dyan yung mga namin, mga coats since na lamig ko na dito. So kunin ko lang yung mga gamit ko dito. Ano ba usually yung ballpen? Dito ko lang iniwan yung ballpen ko. Yung etong tumbler ko na galing pa to na Manila. Galing pa to sa Pilipinas. Ito yung ginagamit ng anak ko sa school niya dati. And typically dito nagpe-prepare ayun, ballpens, mga marker, scissors. Yeah. Yun kaka-receive ko lang ng report. Usually talaga, siyempre kahit sa Pinas, after pagdating dito, you receive report. And after nyan, nagte-take down notes ako ng mga schedule ko ng mga meds. Para at least alam ko kung what time, para matrack ko siya. And then giving report and then after pasok sa room magpakilala ka and then tingnan mo yung surrounding mo kung anong pwede mo maligpit, pwede mo maayos, ganun lahat yun. And next balik ko na is yung kapag may mga gamot or may mga kailangan ng mga pasyente. Kapag may time ako, nag-start na ako ng mga charting. Kaya tara, umpisa na tayo. So yun ang cart namin dito. Doon kami nag-charting compare sa Pilipinas. Meron siyang physical chart pero dito computer na. So every time ginawilda namin yun and then nandun sa baba yung mga meds niya. And then maganda dito kasi pag mag-meds ka, scan the patient, scan the gamot. Less ang error niya, medication error less. And then basta hindi ka lang mag-shortcut, hindi mo siya override, safe ka na dito. Yan ang maganda dito. A few moments later. Yun mga boss, tapos na tayo. Almost 12:30 na kasi natagalan ako kasi matagal yung nag-leave sa akin.
Grabe kalamig mga boss. Almost 20 degrees Fahrenheit. Grabe ang lamig. Okay lang sa jacket pero sa pamababa malamig. So natapos na din. Medyo pagod ngayon kasi ngayon ang census, ang pasyente ko is 6 patient. Imagine. Ito mga real talk ng mga boss Diyan sa Pilipinas, sanay ako sa madaming census. Dati nga year 2010, 50:1 nga kami doon kasi government. Lalo sa yung napasaya ko sa PEDYA, mas grabe. Pero dito, iisip ko dati, magdali lang dito sa US kasi ang census is 4, 5, 6. So, akala ko madali lang. Pero iba, same ang pagod dito, pati dyan. Kasi pinagkaiba kasi dito kasi total care ka talaga. Hindi tulad dyan sa Pinas, basta magawa mo lang routine mo, magbigay ka gamot. And then, pag may magreklamo, pwede mo pansinin muna mamaya lang. Pero dito iba, ultimo maglinis ng pasyente, cargo mo pa yan. Lalo na kapag may pasyente ka nang nag-LBM, kawawa ka. And then usually ang okay lang sana kung pasyente mo is able, di ba? Pero kung ang pasyente mo is yung matatanda, yun ang mahirap dito. Kaya sa ship dito sa hospital, ang pinakagusto ko ditong ship, alam nyo, is first time ko itong kumuha ng ship ng 3 to 11. Medyo mabigat rin itong 3 to 11 kasi medyo busy ang part yan. Pero pinakagusto ko talaga is night shift dito, 7 to 7. Kasi alam nyo bakit? Kasi pagtapos na, usually ang gamot dito is 9 o'clock, 10 o'clock. After yun, wala na. Pero ang disadvantage sa night shift dito, ang admissions, maraming admissions. Yan siya. And then magkakapasyente ka talaga ng 7. One time nga, 3 lang kami na nurse 8 mabigat na masyado yun kasi 8. Madami kang charting marami kang which is yun. And then sa umaga busy sa umaga. Ayun. Magandang totoo. Okay lang sa akin yung unit namin ang pinaka busy dito sa amin sa hospital. Yan. Kaya siya, kumbaga maraming ayaw pumunta doon sa floor namin. Pero ang good side naman yun, at least maganda yung training ground. At least yun siya. Kaya maraming umalis sa amin dito sa floor. Pero okay lang din siya. Sanayan lang. Kaya yung mga boss, uwi muna ako, gutom na ako. Hindi ako kumain, diretso na. And then, ganito lang mga boss, please comment na lang kayo ng mga gusto nyo gawin natin. And then, please subscribe na lang mga boss. Bye bye.